Prime Minister. Naniniwala ako kay Senator Amy Roll. Hindi nyo kayang lumaban ng patas. Magising kayo sa katotohanan. Pag patas ang labanan, baliktad kayo. Kaya nyo magic. Pag may magic, doon lang kayo pwede. Para kayo mga dilawang laos. Okay, tingnan nyo naman po itong isa panto, ha? Isang pagkakataon. Ito request ko sa'yo, Tambayuda. Palagay ko dapat tanggapin mo na ang katotohanan. Speaker Romualdez, bakit hindi mo gawin na paminsan-minsan humarap sa salamin at magising sa katotohanan? Ayaw sa'yo ng taong bayan. Ito, tingnan nyo po to. Pag hindi pa naman nagising dito si Tambayuda, ewan ko na. Sabi dito, sa post din ni Jason, sa congressman at party list, ayaw talaga ng mga Pilipino ng chartered. Ito, sa ayaw at sa gusto ni Speaker Romualdez at sip-sip ng mga congressman at party list representatives, ayaw talaga ng mga Pilipino ang chartered change. 88% ayaw na ayaw, 8% gusto, 4% walang pakialam. Pulse Asia stood by the public opinion polling firm's latest survey which showed that 88% of Filipinos are against changing the country's constitution. So ibig po sabihin nito, sa bawat 100 tao, sa 100 bawat Pilipino, 88 ayaw dyan. Sa lintik na tsa-tsa na yan. Eto po yan. Tambunting, Suarez, Tambayuda, magising na po kayo sa katotohanan. Kayo lang ang may gusto niyang charter change na yan. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Makinig naman please kayo sa taong bayan. Ayaw nila yan eh. Maybe yung iba dyan, katulad ko, ayaw ko muna ngayon kasi kayo nakaupo. Gusto ko yan. Pag napalitan na dyan, ako wala akong tiwala sa inyo. Kaya ganyan po yan. Okay? Marami ayaw. I don't know kung anong dahilan nila, kung wala silang tiwala, o ayaw talaga nilang palitan ng batas. I don't know. Pero ito, yan record yan kayo mismo. Ang humusga. Abay, tamba. Magsalamin-salamin ka naman. Ang nakita mo, lumalaki ka na rin. Na makita mo, yung mga proyekto mo, sabit talaga. Suarez! Magising naman kayo sa katotohanan. Pang sarili nyo lang ataya, kaya ginagawa nyo yan. Ayaw ng taong bayan, Kaya wag nyo kaming lokohin na ito'y ginagawa nyo para sa taong bayan. Napakaliwanag, ayaw ng taong bayan. Ito'y para sa inyong sariling agenda, hindi namin alam kung bakit. Pero may opinion ako, alam ko kung bakit. Naniniwala ako sa sinabi ni Senator Amy, pinsan mo mismo, hindi mo kasi kaya maging hindi mo kaya manalo ng pagka-presidente. Kaya gusto mo maging Prime Minister. Naniniwala ako kay Senator Amy Roll. Hindi nyo kayang lumaban ng patas. Magising kayo sa katotohanan. Pag patas ang labanan, baliktad kayo. Kaya nyo magic. Pag may magic, doon lang kayo pwede. Para kayo mga dilawang laos. Pag may magic, doon nyo lang kaya. Ito, di dalawan, sausaw mga animal. Grabe insecurities niyan. Kasi dati ang usapan, lagi pinag-uusapan Marcos Aquino. Ngayon ang usapan Duterte Marcos, Echapuera na sila. Kaya sausaw yung mga dilawan. Kaya nyo lang makisawsaw, kaya nyo lang pag may magic. Pag walang magic, di nyo kaya.
Ganyan kayo, tambayuda. Glenda Fernando, maraming salamat po. Hindi, pasensya, nakapagsalita ako kasi nagpigil ako nung Holy Week, nagpigil ako talaga eh. Magla-live ako, hindi, wag muna. Palagpasin mo. Hindi, alam mo ba ilang beses, bubuksan ko na yung mic ko, yung camera. Hindi, wag na lang. Spend time with the family na lang. Ay, sige, magla-live ako. Tapos naisip ko, hindi. Kaya yung bakbak ko, gigil ako. Dami kong gustong sabihin. Glenda Fernando, maraming salamat. Keep up the fight, coach. Kayo na lang ang pag-asa namin. Continuously echo the real deal. Sobrang kapal ng Congress. Thank you. Ewan ko itong mga to, hindi magsalamin. Ayaw ng taong bayan dyan sa tsa-tsa na yan, mga lintik kayo. Naiipon yung bakbak ko, kaya nako. Hindi ako nakapag-live eh. Ayaw humarap sa salamin nitong mga ito. Ako pag nakikita ko ay naayawan na ako ng taong bayan, tapos pipilitin ko, yung gagawin kong hinog sa pilit, ewan ko, madidiri siguro ako sa sarili ko. Kasi kita naman nila ayaw ng taong bayan yung mga pinaggagawa nila. Hindi ko alam saan sila kumuha ng kapal ng muka para hindi nila pakinggan yung pulso ng taong bayan at idiretso pa yung lintik na tsa-tsa na yan. Pakapalan na lang ng muka. Hanip talaga tong mga to. Kapal ng mukha ninyo. Hindi ko alam saan nyo nakakuha yan. Ano yun? Namanan nyo ba sa tatay at nanay nyo yung kakapalan ng mukha ninyo? O kasalanan nyo dahil lumaki kayong spoiled. Wala nang may gusto sa kanila dito eh. Sila na lang ang nag-uusapan dyan. Cool ka lang, sabi coach. Ma-shoot yung mga yan sa banga. Bukas, babakbakan ko yan, mga yan. Sabi naman dito ni Fe, sana yun? Wait lang sila after 30th of June to first of July. Wag na! Huliin nyo na si Tatay Digong bukas. Gusto ko nang makita yung side ni BP Sara na nananampal. Tandaan nyo, ha? Akala nyo, pa-week lang yan si Sara? Akala nyo, ganyan lang ang imahe niyan? Hey, tandaan niyo Duterte yan. Ha? Hindi yan weak. Alam mo, tumaas lalo ang respeto ko dito kay Tatay Digong. Bakit? Kasi very typical po sa isang alam mo na, lumaking politiko. Ang tatay mo, politiko. Yung mga nagiging anak talaga weak eh. Kasi wala sila yung init. Yung init na maging successful sa buhay, sa politika, gaya ng mga original na tatay, halimbawa si Tatay Digong. Kasi siyempre, pinanganak ka na may bodyguard, pinanganak ka na pag tumakbo ka mayor, mananalo ka agad. Tatandaan natin, ako naniniwala, comfort destroys usefulness. And siguro, bagamat hindi naman mayaman ng Duterte, lumaki na sa comfort itong kanyang mga anak. Pero ang ganda ng training ni Tatay Digong sa kanyang mga anak. Kahit na isubo na sa kanila yung success sa kanilang mga anak, pero yung kanilang anak hindi weak. Hindi ko po nilalahat pero humanap kayo ng mga tatay na successful sa buhay, kadalasan ng anak weak. That is, of course, not all.
Pero marami po. That is typical sa isang mayaman at powerful na tatay. Yung anak weak. Anong meron sila na nakuha sa tatay? Pamilya lang. Apelyido lang. That's it. Very weak. Not a good leader. Tita Liza, maraming salamat po. Yes, kalmado lang. Thank you, Tita Liza. Kaya bilib ako dito kay Tatay Digong kasi yung mga anak niya, kahit na hindi first generation na naging successful, namana na nila yung pagka-Duterte, strong pa rin. Ibig sabihin, nasa training po yan ng tatay. Marami nga dyan hindi na ako magbabanggit ng apelyido. Marami dyan, politiko, tatay, anak, adik. Hindi, marami. Hindi lang sa administrasyon ngayon, kahit sa dating administrasyon, dating administrasyon, at sa history ng Pilipinas, marami po yung tatay sikat, yung anak adik. Bakit? Weak Ika nga hindi na train. Hindi na disciple ng maayos. Busy yung tatay, gumawa ng power, gumawa ng pera, yung anak na pabayaan, o sige, saksakan mo ng pera yung anak na yan. Paglaki nun, weak. Saksakan mo pera yan, paglaki nun, addict. Bakit? Walang panahon yung tatay Walang panahon yung tatay, hindi anak, dito ka. Tingnan mo tong ginagawa ko. Wag ganyan, mali ka dyan. Ba't ganito? Wag kang magnanakaw, ha? Mali yan, mali. Tatay! Bakit nagtatrabaho ka pa? Sa'yo dumadaan ng pera Ba't di ka na lang magnakaw? Hindi. Ganito yan, anak, ha? Dapat kang nanakaw. Kaya tayo nasa posisyon, blessing ng Diyos yan. Gamitin natin para tulungan ng taong bayan. Pagka hindi mo na-train yung anak mo, tatay, ang dami mong nanakaw. Oo. Mayabang pa yung tatay, no? Ano sasabihin ng anak? Ako rin, anak, nangupit ako, tatay. Nangupit ako. Ay, very good. Ang galing-galing ng anak ko. Di ba nakakita kayo ng ganyan? Pinuri pa yung anak. Sabi, tatay, hindi ako nagbayad sa restaurant kanina. Ay, ang galing mo talaga, anak. Ito anak ko. Anong kalalabasan ng anak mo paglaki? Magnanakaw. Real talk po. Kaya salute ako talaga dito. Bilib ako kay Tatay Digong. Na disciple niya ng maayos yung kanyang mga anak.